Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post Senator Bato de la Rosa, Jesus Olaño Lodovice, 53 minutes ago na post. Sabi dito, isa pa itong drilon na ito, maang-maangan pa. Tungkol po ito sa pananaw ni ex-senator Drilon sa impeachment. Okay. Isinare nila ang post ng Inquirer.net. Sabi dito sa Inquirer.net, let's try the case now. Former Senate President Franklin Drilon urged his former colleagues to proceed with the impeachment trial of Vice President Sara Duterte, stressing that delaying the process over technicalities would do a disservice to the public. Ito yung exact word ng former Senate President. Sabi niya, I appeal that we should not let technicalities prevail over substantial issues. The people from the surveys would want a trial to know what is the truth on these allegations. I would appeal to my former colleagues, let's try the case now. Let's hold the hearings now. Ayan, June 2, 2025. Yan ang payag ng dating Senate President kahapon. Kailang mga few days ago, very clear na panood ko siya sa isang interview, I think Billionario News Channel. Sinasabi niya na may fearless forecast that there will be no trial. Sabi niya. So nakikita niya walang trial. Ngayon, sinasabi niya na huwag nyo nang pansinin yung mga technicalities. Pwede ba ituloy na lang ang trial? So yun ang kanyang pananaw. Kaya nagtaka ko, bakit nagbago? Dahil daw sa survey. Kasi may dalawang survey na ginawa. Pulse Asia, sabi 58% sa mga respondents na ayaw matuloy ang survey. Against sila sa ayaw matuloy ang impeachment, against sila sa impeachment. Sa SWS naman 80% ata. Kailang pansin ko magkaiba yung question. Very confusing yung question, kaya magkaiba rin ang resulta. So, ano ba talaga? Itutuloy o hindi? Kung ako ang inyong tatanungin, mas gusto kong matuloy. Bloodbath nga eh. Para itong mga kabataan ngayon, yung hindi nakapanood ng impeachment ni dating President Estrada, late Chief Justice Renato Corona, may experience nyo rin. To me, marami akong natutunan. Magandang experience ko yung napanood ko yung mga impeachment trial noon. Yung dalawang Kaya gusto kong matuloy. Lalo na itong promise ni VP Sara na magkakaroon ng bloodbath. Ano kayang bloodbath? Anong klaseng bloodbath? Hindi yung literal Kasi ang pagkakaintindi ng iba dyan is literal na bloodbath. Madugo. Yung balitaktakan talaga. Evidence, yung galing ng mga prosecutor, galing din ng mga abogado, may mapapahiya. Malala ko si late Senator Miriam Defensor Santiago. Nako, kawawa ang mga prosecutors. Pag yung I don't know ang tawag doon, nagtatanong mga judges. Grabe. Nakakabilib si late Senator Miriam Defensor Santiago. I was once at Regional Trial Court. Don't tell me. Pinapagalitan yung abogado. Wala. Ganun-ganun lang yung hanggang mag-sorry na lang. So dito naman,
ang nakikita ko dyan ng mga abogado, mga marurunong ha. Kasi ilan bang abogado sa 20th Congress? Magkapatid na Cayetano. Marcoleta. Yan. So, puros Duterte Black ito. Sa Kakampings. Si Kiko Pangilinan, then si Senator Escudero. Yan lang ang alam kong abogado. I don't know kung may nakalimutan ba ko. 5 abogado lang eh. Dito ko gustong mapanood si Senator-elect Marcoleta. Nako, masisisanti sila kay Marcoleta. Parang ito na yung susunod, parang ala Miriam Defensor Santiago. Si Senator Alan Peter Cayetano, marunong ding mag-question, kailang mabait. Napakabait siya, malumanay, hindi siya nagagalit, ganun lang. Kailang hindi katulad ditong Marcoleta, nako, may pataas-taas ng boses. Segunda Miriam. So, gusto naming matuloy, why not? Kailang reality. Magising tayo sa katotohanan. Si Attorney Laila de Lima na nagsabi na rumors, naririnig niya na hindi na itutuloy ang impeachment. At the way I see it, indications, ito nga, from June to, pinospon, naging June 11. June 11, yun na yung last day of session. Ano pang mangyari? Matutuloy pa ba? Sa 19th Congress, parang hindi na matutuloy. Question, 20th Congress, matutuloy ba? Sa tingin ko rin, hindi na eh. Kasi depende yan kung sino ang maging Senate President. At itong si Senator Escudero, wise move. Parang nagkakaroon na sila ng usapan sa Duterte Black na ito, nabasa ko lang sa politico.com na article susuportahan ng insiders lang ito, unconfirmed opinion lang ito ng politico.com. Susuportahan ng Duterte Black ang presidency ni Senator Escudero. Siya pa rin, kailang in exchange yung impeachment, patay na. Ay kung totoo ito, ay di wala na talagang impeachment. Sayang, wala nang bloodbath. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig. At ang ating sweldo, nilalaan natin para sa mga livelihood projects nila. May nagpapatanim tayo ng sayote, nagpatanim ng saging lakatan. Ito, tuloy-tuloy ang harvest ng sayote, kailang napakamura po ang presyo. Parang 3 pesos per kilo na lang. But anyway, mabuti na lang pambili nilang bigas. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni sila ang nag-harvest silang manang og sayote. Muna ni sila. Bala brato, sir, basta nga makapalit na karibis, may nakapalit na bugas. Pila kasako ang harvest ninyo manang? Napulo ra ni kasako. Kay 300 ra ang sako, lakuha na mo sako nga ipalit na mo, by 5. Kapindra 200 ang sako. Sa ayun na lang risan kay makapalit na nito. Sudi dai baan. Bugas. May na lang bahalag brato. Basta kay naka-harvest me. At least nga makapalit og bugas. So napulo karon kasako ang inyong na-harvest nang. Napulo karon. Pila mo ka tawo nga nag-harvest sa napulo kasako? Na, kuan ni. 5, 6. Uno mo sa napulo kasako. Naay isa na duha. Tag 300 lang ang sako. To 75 ra ang imong kuan kay 25 ang sako. Pila karon ang gantang bugas? 120 ang gantang sa bugas karon. 120. So ang sako ang duha ka gantang 240. Igurasan maka naibili na gabay para sa bulad. Para lang sa bulad lang yun. isarasan na kadlaw, murag na sana.
saka gantag. Salamat karon sa salamat kay nakatanong ni sayute. Bala brato basta kay makakaon ni. Sige, manang Kapalit na salamat. mo bugas Sige, salamat. magbulad. Oo. Magpractice, magkugi ba magkugi.